Hello, what's up? At magandang araw sa inyo lahat. So, yun. It's a vlog day. And excited ako dahil bagong taon, bagong vlog. Although na second day na ngayon kasi January 2nd na now. At gusto ko sanang gusto ko magtuloy-tuloy lang yung ginagawa natin. Medyo na-delay na tayo, medyo nahuli na tayo sa mga vlogs natin. Now, nagkaroon din ako ng transition dun sa gagawin natin dahil nga initially nasa real estate po tayo. Yan. Pero gusto natin na na hindi lang doon mag-focus. Kumbaga gusto natin na mapalawak pa yung mga pwede natin pag-usapan. Ang ganda ng sinabi ni Dan Cole na sabi niya yung anti-niche. Hindi ka naka-design doon sa specific niche. Naka-design ka doon sa gusto mong gawin sa buhay mo. At the same time, yung sa possible na pwede mong mai-contribute, 'di ba? Pwede mong maiambag sa madaling salita. Now, lately naisip ko na na maraming magandang pag-usapan, 'di ba? Maraming magandang pag-usapan, hindi lang real estate, pwede rin pag-usapan natin finance, pwede rin pag-usapan natin yung ginagawa ko ngayon. And nung nakarang taon, nandun tayo sa kategory na kailangan may mabago, kailangan may maayos ang, kumbaga sabihin na natin yung path o yung direction natin sa buhay natin. Now, ang share ko na ngayon is more on lifestyle, self-improvement. Yan. Doon na yung direction ng vlog natin. So, yung vlog natin for this year, gusto ko pag-usapan natin yung minimalism. Since 2009, pinapractice ko na po siya. 2019 pinapractice na natin. And pag-usapan natin kung ano yung natutunan ko since then, 2019 hanggang ngayon. Ano ba yung mga na-experience at natutunan ko sa ginagawa natin as minimalist. Nagpa-practice ng minimalism. Anyway, bakit ba ako pumunta dun sa minimalism? Bakit ayun yung ginawa ko? 'Di ba? Marami naman pwedeng gawin. Actually, dumating po ako sa buhay ko na na nagkasunod-sunod po yung problema. Okay? Yung problema na namatay si airpot, may personal problem din po tayo. Okay, galing po tayo sa kumbaga downfall ng ating buhay. Now, wala akong leeway. Parang wala akong parang alam mo yun, wala kang ibang getaway. Kasi una sa lahat, hindi naman po ako umiinom. At wala naman po tayong bisyo. Awa ng Diyos. Wala tayong, kumbaga hindi tayo nagbibisyo ng ganun. So, yung adjustment ko is mahirap at that time. And nag-isip po ako kung paano ko ba siya malulusutan. Paano bang gagawin ko? Ituloy natin. Ano ba yung mga natutunan ko as minimalist since 2019 and as of now, pinapractice pa rin po natin yung minimalism. So, didiscuss ko yan, ikukwento ko sa mga susunod na araw. Ano ba yung mga ginagawa ko ngayon? Diba? So, yan. Ano ang mga natutunan ko sa pagiging minimalist sa loob ng 5 taon since 2019? Una, ang maganda dyan is letting go. Paano ba? Yung letting go kasi mahirap siya pag may emotional attachment ka dun sa isang bagay. Halimbawa, camera, damit, yan. Kasi at that time, nangungolekta po ako ng habagat na damit. Actually, yan ang favorite ko na damit. Since 2010, di ko alam. Pero matagal din ako naghabagat na damit habagat apparel. So, yun ang mga nakolekta natin. Dumating ako sa point na, since na marami na sila, may part sa akin na mahirap siyang i-let go. Yung mga gamit ko, mahirap siyang i-let go. So, yun. Napag-aaralan naman siya. So, hindi mo siya kailangang pwersahin. Hindi mo siya kailangang biglain. Depende kasi sa depende sa tao yun. May mga tao na mabilis na bitawan yung mga bagay.
May mga tao naman na mabagal ang transition niya. So, depende siya. So, ang suggestion, para hindi ka mahirapan, first day isa, second day dalawa, third day tatlo, yun, paunti-unti siya gradual. Pero meron naman tao na gusto is i-dispose lahat yung mga unnecessary or hindi na mga kailangan. So, yun, letting go. Pangalawa, space is comfort. Habang naglalakad ako kanina, iniisip ko, ano bang natutunan ko? Lately kasi, papakita ko sa inyo yung kwarto ko, nung itsura ng kwarto ko. Wala na siyang kumbaga, as in, wala nang halos laman. Kumbaga, dumating ako sa punto na, nandun na ako sa transition na digital minimalism. Malapit na tayo doon. Same time, malapit na rin ako pumasok doon sa paperless. Hindi man sakto 100% na paperless, pero possible na at least 90 to 80 na maging paperless ako. So, yun ang which is excited ako, and yun, ginagawa natin ng paunti-unti. Anyway, tapos yung pangatlo natin, quality against quantity. Yan. Since nagpa-practice ka ng minimalism or nagpa-practice ka ng certain amount lang ng mga bagay, dumating ako dun sa punto, dun sa experience ko, na limited lang yung damit ko. Actually, yung damit ko na pangtrabaho is almost, kung na nagkakamali, nasa 8 lang siya. Nasa 8 polo. And long sleeve, 2. Napaka-konti lang po ng damit natin. And since na kukonti lang damit natin, anyway, ang brand na binili ko po is Uniqlo. This is not advertised. So, ayun lang ang preferred ko na ginagamit, Uniqlo. Maganda yung tela nila for apparel. And yun, 8 lang siya. Ilang slacks lang, kokonti rin lang. Hindi naman siya ganun karami. 4 lang yung slacks ko. Yung pantalon ko 4. Ayun na yun. Tapos yung short ko 2 lang. Tapos boxer na. Ilan lang naman ang boxer ko nasa. Anyway, nasa 5 lang naman, 5 to 7. So certain amount lang, kokonti lang siya. Pag kokonti yung mga bagay-bagay na nasa iyo, nagkakaroon ka ng idea kung ano yung nasa iyo. And dumadating sa punto na either way, bibili ka ng bago or i-upgrade mo yung existing na gamit mo. So, sa ngayon hindi pa, wala pa ako sa part na mag-upgrade kasi bago pa naman sila. Siguro pag mag-upgrade, magpapalit tayo ng brand ng medyo mas mataas yung brand. Anyway, yun. Nagkakaroon ka ng focus doon sa quality ng gamit mo. Pag alam mo na ito lang yung gamit mo. Kumbaga, one is enough sa isang bagay pero solid naman. Diba? Isang cellphone pero solid. Ganun siya. Hindi siya masyadong marami pero nandun ka na sa peak or nasa highest ka na ng gamit mo. Hindi siya marami pero nasa iyo yung pinaka the best. And contented is freedom. And number 4 is contented is freedom. Since nagpa-practice ka nga ng minimalism, darating sa punto ng buhay mo na lang siya, happy and contented ka. Kung anong nasa iyo, yan ang kailangan mo. Kung anong nasa iyo, masaya ka doon. So yun. Freedom siya in the sense na paglabas mo ng bahay, 'di ba? Pagkuha mo ng gamit mo, ayun kasi may totoo yung sinasabi nila na na pag iba-iba yung damit mo, tapos mamimili ka, doon ka rin tatagal eh. Meron kang ma-allocate na oras sa pamimili lang damit. Pero since na monochrome naman, iisa lang yung gamit mo, so pagkuha mo, yun na yun. Kumbaga, hindi mo na kailangan mag-isip. Contented ka na, may freedom ka, mabilis. Pag pupunta ka sa isang lugar,
ano ka lang, parang okay ka na doon. Hindi na masyadong mahirap yon. Now, lastly, yung sa number 5, minimalism is a journey. So, yun guys, hopefully tuloy-tuloy to, minimalism na experience. And as of now, nag-enjoy tayo. As of now, okay tayo din sa ginagawa natin. Mahirap siya kasi nga limited lang yung availability or limited lang yung nasa iyo. Pero alam mo naman na gagamitin mo siya. Now, may mga nagtatanong sa akin kung halimbawa kailangan mo ng bagay na yun, tapos kailangan mo siyang dispose. Depende sa tao kasi. Pero kung ako ang tatanungin mo, kung hindi mo naman kailangan, i-dispose mo para magkaroon ka ng declutter. Yung space na kailangan mo or kailangan ng gamit na yun is ano mo siya, magamit mo. Diba? Minsan kasi may mga nakalagay sa kwarto natin na hindi naman ano siya. Kumbaga, nag-allocate lang ng space. And yung space na yun ay hindi mo siya magamit. So, yun. So, sabi ko nga, it's a journey. And hopefully, maging consistent tayo. At hopefully, magawa natin ng tuloy-tuloy siya. Diba? Pero anyway, i-update ko kayo from day to time. Or time to time. And sabi ko nga, lastly, hindi para sa lahat, pero pwede para sa lahat. So, hindi kasi para sa lahat. May mga tao kasi na na gusto nila na maraming ganito. So, hindi sila mali doon. Ano nila yung preference nila sa buhay yon. Sa atin lang, okay na tayo sa ganito. Diba? Kung isang cellphone, isang laptop, isang iPad, okay na yun. Kumbaga, chill ka na doon. Hindi na masyadong marami. Anyway, hindi pwede sa lahat. Hindi para sa lahat, pero pwede sa lahat. So yun, maraming salamat. Hopefully, magtuloy-tuloy tayo. Ang vlog natin is lifestyle and self-development. Magandang araw sa inyo sa lahat. And stay safe. Mabuhay. Bye-bye.